sama-sama nating i-welcome ang Santong Espiritu na siyang patuloy na kumilos sa dakong lugar na ito at patuloy na manahan sa ating o dakila ka, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Tuloy ng manahan ka, O Diyos, sa aming buhay. We bless you, Lord Jesus. Dakila ka, Panginoon. Katakuin
ating kamay. At sa oras na ito, patuloy tayong sasamba sa ating Diyos. At ayon po sa awit 145 verse 3 to 5, dakila kay Yahweh at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Ang karangalan mo at pagdakilay, ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Amen. Sa oras na ito, patuloy po nating taas ang ating kamay at ipigit po natin ang ating mga matatanda ng ating pagpapakumbaba sa ating Diyos. Tunay nga na nadakila ang ating Panginoon, na marapat lang na pag-alayan natin ang ating Yahweh El Shaddai, ng ating mga pagpuri at pagsamba. Sapagkat sa kabila man ng ating mga napapagdaanan na pagsubok sa ating buhay, ay patuloy ang Diyos na riyan sa atin. At sa pagiging makasalanan natin, si Lord ang nagtubos ng ating mga pagkakasala. Amen. Kaya marapat lang na ibalik natin ang ating pasasalamat sa ating Diyos na ating dakila at buhay at nagbibigay ng pagpapala sa atin. O dakila ka, Panginoon, salamat, Yahweh El Shaddai, sa iyong kabutihan. We praise you, Jesus.
maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang 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 pag-ibig mo. Oh, Jesus. To God be all the
power of your hand, you turn the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Sambahin ang iyong banal at dakilang pangalan, ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. You must know some work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakila sa lahat, Ama naming nasa langit. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, aming panuntanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa biyaya ng buhay at kalakasan ka lumupo sa amin sa araw po nito. Sa isang panibagong buhay upang kami muli, Ama, sa araw nito ay patuloy makapag-alay sa iyo ng mga papurit, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Banal at makapangyarihan Diyos, muli sa aming paglapit sa iyong banal na harapan, buong puso po kami nagpapakumbaba at aming inaamin, O Diyos, na wala po kaming magagawa kung kami po'y hiwalay po sa iyo. Kaya buong puso po kami, Ama, na lumalapit po sa iyo at aming inaamin ang aming mga pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami, dakilang Diyos, at sa banal na dugo ng bugtong mong anak na si Jesucristo, patuloy kaming pakalinisin sa lahat ng aming karumihan. Nang kami, O Diyos, ay magiging karapat-dapat sa mga sandali pong ito na maghumarap po sa iyo at patuloy ng aming mga papurit pagsamba ay magiging isang samyo na magbigay po sa iyo, O Diyos, ng tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, patuloy na ang iyong banal na presensya ang aming inaanyayahan sa dako po nito na siyang patuloy, Ama, na kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na makakapagkaloob ng aming mga pangangailangan.
Dinggin mo nawa ang aming dalangin sa dako pong ito. At minsan pa, Ama, dalangin po namin, mangusap ka sa bawat isa po sa amin, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumuka sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkarang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magmahal. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ibabalik ka sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong umahal sa pagsuyo. Pagkarang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magmahal. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata 23, talata po ay 39 hanggang sa susunod na mga talata. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Dito po ay mayroong kahilingan ng isang tao ng sandali na yan na kasama ng Panginoong Jesus na ang sabi po, "Kapag ikaw naghari, huwag mo akong kalimutan." Ang sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Sinong gustong makasama sa paraiso? Lahat ng gusto makasama, pwede nang maupo. Muli po, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Alisaday at muli po na sa hapon po nito ang kanyang mga salita po ay ating mapakinggan. Amen.
At alam po natin yung sabi po niyan, isasama kita sa paraiso, isa po yan sa mga sa pitong huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pangako na alam po natin ay kaya niyang tuparin. Amen? Sapagkat ang sabi nga sa salita po ng Diyos, walang ibang daan patungo po sa kaharian ng Diyos kundi ang ating Panginoong Hesukristo, at hindi tayo po ay makakarating lamang doon sa pamamagitan niya. Amen? Dito po, alam po natin na napakalawak ng pagmamahal meron ang Diyos para po sa atin lahat. Napakalawak ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo na natatanaw natin yung lawak ng kanyang pagmamahal kung paano niya ibinigay yung kanyang sarili para po sa atin lahat. Amen? At ang pagmamahal ng Diyos po ay matatanaw din natin sa buhay po natin sa pamamagitan ng pagkakataon. Amen? Sa pamamagitan ng mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Nung ang tao'y sumuway sa kalooban ng Diyos, nung kumain sila ng bungang ipinagbabawal ng Diyos, hindi naman sila agad pinalayas doon sa halamanan. Amen? Hindi sila pinalayas, bago sila po ay nagtatago. Tinanong ng Diyos, saan kayo naroroon? Ang sabi ng tao, naririto, nagtatago. Nung nalaman naming dumarating kayo, kami po ay nagtago dahil kami ay natatakot. Ang tanong po ng Diyos sa tao, bakit kumain ba kayo ng bungang ipinagbabawal ko? Bakit? Tinanong sila. Di po ba? Isa lang naman ang sagot eh. Opo, patawarin mo kami. Amen? Kaya sila tinanong nung sandali na yun, alam na ng Diyos. Kaya sila nagkaroon ng takot sa Diyos kasi may ginawa silang hindi tama. Amen? Pero binigyan pa rin sila ng Diyos ng pagkakataon na yung ginawa nilang pagsuway ay mapagsisihan nila magitan ng bigay ng pagkakataon na sila'y tinanong muna ng ating Panginoong Hesukristo o ni Yahweh. Maraming ginagawa ang Diyos na binibigay ng pagkakataon. Nung gugunawin niya na, sukdulan na sa langit ang kasalanan ng tao, ang sabi ng Diyos kay Noah, gugunawin ko ang mundo. Amen? Alam naman natin pag sinabi ng Diyos mangyayari. Pag sinabi niyang magunaw ang mundo, gunaw. Pero ang nung ginawa ng Diyos sa panahon ni Noah, hindi niya sinabing magunaw ang mundo. Ang sabi niya, gugunawin ko. Amen? Na kung saan, pinagbigyan niya pa ng pagkakataon ng mga tao ng panahon ni Noah po na makapagsisi sa kanilang nagawang kasalanan nang sa ganon ay maligtas po sila. Sa buhay po natin ngayon, mga kapatid, ang sabi sa pangalawang sulat ni Pedro, kabanata po ay 3, talata po ay 9, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi niya pa ito tinutupad sapagkat binibigyan niya pa ang lahat ng pagkakataon makapagsisi, tumalikod sa kasalanan at makapanumbalik sa ating Diyos upang hindi mapahamak. Amen? Kaya makikita natin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos ay isang pagmamahal. Pagpapadama ng pagmamahal niya sa atin na kung saan isang pagkakataon na nais ng Diyos sa atin ay huwag tayong mapahamak. Amen? Walang mapahamak sino man po sa atin sapagkat ang sabi nga, naparito ang ating Panginoong Hesukristo hindi para magparusa, kundi magpatawad. Amen? At yung pagpapatawad, yung lawak ng pagpapatawad na inilaan sa atin ng Diyos ay nariyan sa salitang pagkakataon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yung dalawang kasama ng Panginoong Hesus, ito po ang sabi sa talata 32, ang sabi, may dinala silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Narinig niyo po? Ang sabi po, may 2 salarin silang dinala na papatayin kasama ni Jesus. Sa huling pagkakataon sa buhay ng 2 ito, napapatayin
nung oras na yan. Amen. Sa huling pagkakataon ng kanilang buhay, sino yung kanilang nakasama? Sa huling bahagi ng kanilang buhay, sino ang kanilang nakasama? Ang Panginoong Hesukristo. Amen. Andoon ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Maging sa huli sigurong pagkakataon ng buhay po natin, sa daigdig po na ito, baka na si Kristo ang nasa harapan natin. Upang tayo bigyan ng pagkakataon. Amen? Ang kasama po ng dalawa po, na naruroon nung sandali na yan na dalawang papatayin kasama ng ating Panginoong Kristo, ang kanilang kasama si Jesus na kanilang tagapagligtas. Iniwan ba sila ni Jesus sa kalalagayan na iyon? Hindi, mga kapatid. Naroon pa rin ang Panginoong Jesucristo dahil ang layunin ng Panginoong Jesus, maligtas sila. Dito po, alam po natin, sa dalawang iyon, isa lang ang naligtas. Paano niya nakamtan ang kaligtasan? Paano nakamit nung isa na yon sa huling pagkakataon ay hindi nasayang yung huling pagkakataon na yon, bagkus nakamtan niya kung anong nararapat na dapat niyang makamtan sa huling yugto ng kanyang buhay. Amen? At ang kanya po, na kung saan kaya niya nakamtan yung kaligtasan kasi kinilala niya sa huling bahagi ng kanyang buhay ang Diyos. Kinilala niya ang Diyos doon sa huling yugto ng buhay niya ay kinilala niya ang ating Diyos. Ang sabi po ng tao na to, kasi kapag kinikilala mo ang Diyos, ay inihahayag mo kung anong karakter meron ang Diyos. Amen? Ang sabi niya, ang taong ito ay walang ginawang masama. Sino yung tinutukoy niya? Si Jesucristo. Amen? Marapat lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa, pero ang sabi niya, ang taong ito walang ginawang masama. Ang tinutukoy niya doon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan may lumapit sa Panginoong Hesus at nagtanong, ang sabi niya, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Amen? Pagdating sa kabutihan, inaddress agad ng Panginoong Hesus sa Diyos. Amen? Na ang sabi po, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kapag diniklara ng taong ito na ang tao na to'y walang ginawang masama, Diyos lang ang walang ginawang masama. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kinikilala niya nung sandali na yan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. O mga kapatid sa Panginoong Jesus, nung sandali na yan, sa huling bahagi ng kanyang buhay sa daigdig na to, bago po siya mamatay, nakapinto siyang papatayin. Amen. Kasama ng Panginoong Jesucristo. Bago po siya mamatay, binuksan niya ang kanyang puso para sa Diyos. Amen. Paano niya binuksan ang puso niya para sa ating Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Sa atin po ay tinatanaw ng taong ito, nung sandali na yan, yung kabutihan meron ang Diyos. Naruroon siya sa isang kalalagayan na naghihirap po siya, nakapako po siya. Amen? Nakapako po yung tao po na ito, na doon siya sa kalalagayan na naghihirap po ang tao po na ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Pero dyan po sa gitna ng paghihirap na kanyang nararanasan, sa gitna ng hirap na kanyang nararanasan, ang kanyang tinanaw nung sandali na yan ay ang mga kabutihang ginawa ng Diyos. Amen? Sa gitna ng kahirapan na kanyang nararanasan habang siya nakapako din kasama ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang tinatanaw nung sandali na yan ay ang mga kabutihan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nasabi niya, walang ginawang masama ang taong iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Binuksan niya
binuksan niya ang kanyang puso para sa Diyos. Kapag binuksan natin ang puso natin para sa Diyos, mga kapatid, ibig sabihin niyan, tinatanaw mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen? Tinatanaw natin sa buhay natin kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Dito, yung sabihin niya lang, walang ginawa na masama ang taong ito, yun po ay pagpaparangal sa Diyos. Amen? Pagpaparangal po iyon sa Diyos, yung tayo po magpuri sa Diyos at banggitin natin yung mga kadakilaan, kabutihan po ng Diyos, papuri at pagsamba iyan sa ating Diyos. Kapag ang pumupuno ng puso po natin, kapag napupuno ang puso po natin ng kabutihan, amen, ng kabutihan mga kapatid, na ginawa po ng Diyos, kapag yung naririyan, laman ng puso po natin, ang natatanaw ng puso po natin, ay yung mga kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kahit nasa gitna ka ng kahirapan, mga kapatid, kahit sa gitna ka ng kahirapan o matitinding pagsubok, tiyak kapatid, na maghahari pa rin sa puso mo ang kagalakan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. At yung kagalakan pong iyan, mga kapatid, ang magbibigay sigla sa puso mo sa sandali na yan, na sambahin pa rin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Na sa gitna po ng mga paghihirap na yan, kapag yung kabutihan mayroon ang Diyos, ang nadadama po ng puso po na yan, sa gitna ng kahirapang iyan, magagawa mong sumamba sa Diyos. Mapupuno ng kagalakan ang puso mo na magpupuri sa ating Diyos. Sa punto po nito, mga kapatid, yung isang mama nung sandali pong iyan na nakapako, makikita po natin, hindi naging bukas ang puso niya para sa Diyos. Sa huling yugto ng buhay niya na pagkakataon, andudoon na ang ating Panginoong Hesukristo. Nanruroon na yung kanyang tagapagligtas, pero dahil sa galit mayroon sa puso ng tao, ang tao ay hindi nagagawang pagbuksan ng puso niya ang Diyos kahit sa huling sandali minsan ng kanyang buhay. Amen? Kapag puno ng galit ang puso ng tao, kahit sa huling yugto na ng kanyang buhay, nagiging sarado para sa Diyos. Yan yung mga tao makikita mo, puro hinanakit. Sa huli ng bahagi ng buhay, wala kang ibang marinig na salita, hinanakit. Sumbat sa mga ginawa sa kanya na hindi mabuti ng kanyang kapwa. Amen. Pero nakamta ng taong ito, ang tunay na kaligtasan, nung sandali na yan, sa huling pagkakataon, amen, sa huling pagkakataon, pinagbuksan niya ng pintuan ng puso niya ang ating Diyos. Wala siyang ibang inisip sa buhay niya nung sandali na yan, kundi kabutihan na mga ginawa ng Diyos sa buhay niya. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa huling pagkakataon, nung sandali na yan, ang tao po na ito ay inihanda niya ang kanyang sarili kung paano siya haharap sa Diyos. Amen? Mamamatay na siya. Amen. Nung sandali na yan, oras na lang ang binibilang, mamamatay siyang kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bago po mangyari iyon sa buhay niya, doon sa huling pagkakataong iyon, wala siyang ginawa kundi ayusin. Amen. Ayusin nung sandali na yan, ihanda ang kanyang sarili para humarap sa Diyos. Kung ikaw haharap sa Diyos, haharap ka ba sa kanyang puno ng galit ang puso mo? Anong gagawin mo? Siyempre, siguro naman haharap ka sa Diyos na ang ihaharap mo isang pusong puno ng pagmamahal. Puno ng pag-ibig. Amen? Dahil alam po natin, yun ang gusto ng Diyos. Amen? Kapag tayo humarap sa Kanya, naisiguro ng Diyos ay hindi pusong puno ng galit, kundi pusong puno ng pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay makikita natin sa huling bahagi, sa huling pagkakataon ng buhay po ng taong ito, isa lang ang kanyang inisip, gumawa ng
mabuti. Gumawa ng mabuti. Paano niya nagawa ang mabuti nung oras na yan na siya'y nakapako din sa krus? Paano niya nagawa ang mabuti nung oras na yan? Sa huling pagkakataon na yon, nagawa niya yung mabuti para ihanda ang kanyang sarili nung sandali na yan sa pagharap sa Diyos. Dito, ang sabi po ng tao po nito, yung sandali na yan, walang mabuti kundi ang Diyos, hindi ang tao na to gumawa ng masama. Sa punto po na yon, habang sa nakabayubay sa krus, ang isang mabuting ginawa niya, sumamba siya sa Diyos. Amen. Yung kanyang ginagawa nung sandali na yan, habang siya naruroon mga kapatid, ay walang iba kundi papurihan ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi madali magpuri sa Diyos sa ganitong kalalagayan. Hindi madaling sabihin, pamutawiin sa labi po natin na nung sandali na yan, naririyan ka sa harapan ng mga tao, mga kapatid, na nakikita ng mga tao, ikaw ay pinaparusahan dahil sa ginawa mong kasalanan. Naruroon ka sa nakakahiyang kalalagayan. Amen? Hindi ganon kadali magpurit, sumamba sa Diyos sa ganong kalalagayan. Pero doon makikita po natin yung pagsamba na nagaganap nung sandali na yan sa buhay ng tao na to, nung ang taong ito ay ipinagtatanggol si Kristo. Amen. Purihin po natin ang ating Peso Kristo. Ipinagtatanggol ang ating Panginoong Hesus, pinararangalan ang ating Peso Kristo sa pagitan ng mga sinasabi niyang salita nung sandali po na yan. Yung salitang sinasabi niya, matakot ka sa Diyos. Doon po nung sandali na yan, mga kapatid, ay makikita po natin na yung puso ng tao na ito nakatuon sa ating Diyos. At nung oras na yan, sa kabila ng ganun kalalagayan, pinupurit, sinasamba niya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Inihahayag niya, simitan po ng pagsamba niya sa paghahayag ng kabutihan. Mayroon ng Diyos. Pangalawa pong ginawa niya ditong mabuti, yung siya ay magsisi sa kanyang nagawang pagkakasala. Ang sabi ng taong ito, matuwid lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Pag sinabing matuwid lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa, noong oras na yan, inaamin ng tao nito sa harapan ng Diyos na siya'y makasalanan. Kinikilala niya sa harapan ng Diyos ang kanyang mga nagawang pagkakasala. Kung mayroon mang unang mabuting dapat nating gawin sa paningin ng Diyos, ay ang pagsisihan ang ating kasalanan. Ay ang kilanlin ang ating mga nagawang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po, kung ipapahayag ng inyong labi ang inyong pagkakasala, makakaasa kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Amen? Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pagiging makatarungan sa pamamagitan ng hindi pagpaparusa sa taong nagkasala, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad sa taong nagkasala sa oras na humingi ng tawad. Amen. Hindi niya inaksaya yung pagkakataon na iyon, mga kapatid. Hindi niya inaksaya po yon, kundi ginamit niya para nung sandali na yan, ang kanyang buhay ay mailapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa kanyang nagawang pagkakasala. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang pangatlo niyang ginawang kabutihan ay ipinakilala niya sa Jesucristo. Amen. Ang sabi niya sa kanyang kasama, pinangaralan niya, matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Ang taong ito ay walang ginawang masama. Amen. Ipinapakilala niya si Kristo'y matuwid. Ipinapakilala niya si Kristo ay Diyos. Purihin natin
ang ating Panginoong Hesukristo, na sa huling bahagi ng kanyang buhay, ipinangangaral niya ang salita ng Diyos. At walang iba na salita ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dinadala niya sa puso ng taong iyon na kasama niya nung sandali na yan, ang ating Panginoong Hesukristo. Mabuti bang gawain iyon? Sa huling bahagi ng kanyang buhay, maipangaral niya, madala niya si Kristo sa puso ng kanyang kapwa. Na ang sabi nga po, yan ang ating trabaho. Amen? Bilang mga mananampalataya, yan ang ating trabaho. Dalhin si Kristo sa puso ng bawat tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Biglang naalala ko po yung sharing ng ating isang kapatid na kung saan ay bago namatay yung kanyang asawa, na ipinapanalangin niyang mahabang panahon na baguhin ng Diyos kasi talagang perwisyo sa kanyang paglilingkod. Na baguhin ng Diyos ang kanyang asawa hanggang dumating ang oras, ang sabi niya, Lord, itong aking huling panalangin para sa asawa ko na siya'y baguhin mo. Pagtapos nito, Lord, hindi na ako mananalangin na baguhin mo siya. Hihintayin ko na lang na baguhin mo siya. Yun ang kanyang sharing. Dumating yung oras, dumating yung panahon nagkasakit yung kanyang asawa. Nung magkasakit po yung kanyang asawa, yun ang nagiging dahilan para yung kanyang asawa'y mamatay. Kaya nung magkasakit ang asawa niya ay namatay sa loob ng 4 na oras. Paglipas ng 4 na oras, nabuhay yung kanyang asawa. Nung mabuhay yung kanyang asawa, ang sabi ng asawa niya, galing ako sa taas, ayaw akong tanggapin doon. Yung sharing ni sister po yun, totoo po yan. Ang sabi ng asawa niya, ayaw siya tanggapin doon, kaya siya daw pinababa pa dito dahil may ipinapagawa sa kanya. Kaya nung sabihin po na may ipinapagawa sa kanya, ang sabi ni sister, anong ipinapagawa sa iyo? Ang sabi niya, sabi sa akin, pangaralan ko ang mga mambabarik dito sa ating lugar. Alam niyo yung salita mambabarik? Mga lasinggero. Na yung kanyang mga barkada sa lugar na yun, na mga lasinggero, ang sabi po, pangaralan niya ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, sa loob ng 4 na araw. Sabi niya, may 4 na araw na ibinigay sa akin para gawin iyan. Kaya ang ginawa niya, araw-araw, pinapatawag yung kanilang kapitan, yung chairman ng kanilang barangay, para tawagin yung mga lasinggero sa lugar nila, dalhin doon sa kanilang bakuran at para pangaralan ng salita ng Diyos. Habang po araw-araw siya nangangaral, ang pinagtataka ni sister, paano niya nagawang ipangaral ang salita ng Diyos, hindi naman dumadalo sa gawain. Hadlang nga sa paglilingkod niya Hadlang sa paglilingkod niya. Na kapag ginagabi siya, hindi siya pinapapasok sa bahay nila. Pero ang pinagtataka niya, paano na ipapangaral ang salita po ng Diyos? Ang sabi niya, nung oras na yan, isang sharing niya ay ganito, sabi niya, yung mga anak natin, 4 na araw na lang ang sinasabi mo, paano? Hindi mo na sila makikita. Sabi niya, hindi. Darating sila bukas. Darating sila bukas. Dumating nga. Na kung saan, susurpresahin siya ng kanyang mga anak. Na hindi alam ng kanyang asawa, darating. Hindi alam ni sister, darating yung kanyang mga anak. Susurpresahin po sila. Kaya nung sinabi ng asawa niya, hindi magkikita kami kasi darating sila bukas. Dumating nga mga kapatid. 4 na araw na nangaral ng salita po ng Diyos. Pagkatapos niya mangaral sa ika-4 na araw, ang sabi po ni sister, 4 na araw na.
ang sabi po ng kanyang asawa, nasabi ko na lahat ang gustong ipasabi ng Diyos. Pero ang tanong sa kanya, saan mo nakuha iyan? Ba't mo napangaral ang salita ng Diyos? Ang sabi ng asawa niya, ipag umaalis ka dito, bukas yung radyo mo. Tumitigil lang yan pag alas 12 ng gabi. Hindi ka pagising umangawa na yan. Ibig sabihin, yung radyo, yung pangangaral ng salita ng Diyos, sa ngitan po ng radyo po na laging bukas sa kanilang tahanan, umalis man si sister, bukas po iyon, ibig sabihin, naging daan para yung salita ng Diyos makapasok sa puso niya. Purihin po natin ang ating Jesucristo na minsan tinatanggap na ng tao ang mensahe, ang salita ng Diyos, ang panawagan ng Diyos, ang tao lang minsan ma-pride. Amen? Hindi lang natuto magpakumbaba, pero nung sabihin po sa kanyang 4 na araw ka na lang mabuhay, natuto rin magpakumbaba. Amen? Bakit po? Pagkakataon na iyon, sasayangin mo pa. Amen? Yun ang pagkakataon para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, sasayangin mo pa ba yung 4 na araw? Nung matapos siya mangaral sa ika-4 na araw, ang sabi ng sister wife niya, ni sister, 4 na araw niya, habang sila nag-uusap, nakaupo sa kanilang sala, ang sabi ng kanyang brother husband, sabi niya, naibigay ko na sa kanila, nasabi ko na sa kanila yung lahat ng nais ng Diyos ipasabi. Nag-uusap sila, tahimik yung kanyang asawa, umalayan niya, patay na. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Habang siya nagsasalita, tahimik yung kanyang asawa, hindi niya alam, patay na. Nung mapatay ng asawa niya, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. Alam niyo kung bakit? Answered prayer po siya. Isa lang ang kanyang dalangin. Baguhin ng Diyos ang asawa niya, gawing lingkod ng Diyos ang kanyang asawa para yung asawa niya hindi mapahamak. Answered prayer siya. Bakit 4 na araw, disciple ni El Shaddai ang asawa niya? Purihin natin ang ating Jesucristo. 4 na araw, lingkod ng Diyos, preacher po siya, ipinangaral ang salita ng Diyos. Hindi niya sinayang yung 4 na araw na ibinigay sa kanya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Kapag tayo haharap sa Diyos, mga kapatid, anong ayos kaya natin? Amen? Ano ang gusto mong bihis pag humarap ka kay Lord? Alam naman, hindi mo ayusin ang bihis mo. Amen? Kapag pinigbigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon, siguro, amen? Siguro baka sabihin mo, yung pagkakataon na yon, Lord, magbibihis ako ng maayos dahil haharap ako sa iyo. Amen? Siguro lahat ng dapat ayusin sa buhay mo, aayusin mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. At ganito inihanda ng taong iyon, sa huling pagkakataon, inihanda niya ang kanyang sarili kung paano siya haharap sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang paghahandang ginawa ng oras na yan ay kung ano yung mabuting dapat niya panggawin sa huling yugto ng kanyang buhay, ginawa niya na. Amen? Para nung sandali na yan, pagharap niya sa ating Panginoong Jesucristo, ang taglay-taglay niya, hindi pusong alipin ng kasalanan, kundi puso na kung saan puno ng pag-ibig sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nakamtan po ng tao na itong kaligtasan sa pamamagitan, kinilala niyang hari si Kristo sa buhay niya. Kinilala niyang hari ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Kapag kinikilala mong hari si Kristo sa buhay mo, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kinikilala mo siya, siya ang haring tagapagligtas. Amen? Siya ang haring tagapagligtas na alam po natin, ang sabi po sa Biblia, mayroong darating na hari sa bayang Israel, tulad po na kung saan magmumula sa angkan ni Haring David at inaasahan nila yung hari na yan o yung Mesiyas na yan na darating yan ang kanilang magiging tagapagligtas. Kaya kapag diniklara mo sa buhay mo at kinilalang hari si Kristo sa buhay mo, kinikilala mo siya ang iyong tagapagligtas.
Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi si Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 10, Talata 9, kung ipapahayag ng iyong labi at buong puso kang manalig na si Kristo'y Panginoon at siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Sa punto po nito, mga kapatid, sa ating Jesucristo, kinilala niyang hari bilang tagapagligtas niya ang ating Jesucristo. Kapag kinilala mo si Kristong hari sa buhay mo, ibig sabihin niyan, ang buhay mo'y ipinagkakatiwala mo sa kamay ng haring ito. Amen? Kaya niya nakamtan ang kanyang angkaligtasan sapagkat ang buhay niya nung oras na yan ay ipinagkakatiwala niya sa buhay ng sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay mo ngayon, kanino mo yan ipinagkakatiwala? Sa ating Panginoong Jesus, mapalad ka kung kay Kristo mo ipinagkakatiwala iyan sapagkat siya ang tunay na makapagliligtas sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkakataon na kung saan hindi dapat nasasayang. Amen? Ang sabi nga, ang pagkakataon, mga kapatid, ay kapag hindi pa huli ang lahat. Amen? Kapag hindi pa huli ang lahat, may pagkakataon pa. Kaya habang hindi pa huli ang lahat sa buhay natin, huwag natin sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Minsan sinabi po sa Aklat ng Mga Ngaral, ang sabi po dyan sa Aklat ng Mga Ngaral, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Amen? Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Ibig sabihin, sa panahon ng iyong kabataan, ang sabi po, yung pagkakataon na yan na ibinibigay sa atin ng Diyos habang tayo may lakas pang makapaglingkod sa Diyos, huwag mong baliwalain. Amen? Huwag mo iyang sayangin. Minsan sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan kay Pedro, ang sabi niya, Pedro, itong tandaan mo, nung kabataan mo, ikaw ang nagbibihis sa sarili mo. Pero pagtanda mo, iba na ang magbibihis sa iyo. Dadalhin ka na kung saan hindi mo ibig. Ang sabi po doon, sinasabi iyan ng Panginoong Hesus para paalalahanan si Pedro kung paano siya mamamatay. Amen? Na pinapakita kay Pedro, darating ang panahon, tatanda ka, hindi mo na magagawa kung ano pang gusto mong gawin. Kaya habang bata ka, parangalan mo na ang Diyos sa buhay mo. Habang may lakas ka pa, ang lakas na yan, gamitin mo na iyan para maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Mapaglingkuran natin ang ating Diyos. Amen? Na ang sabi po dyan ni Pablo, sa unang Korinto, Kabanata 10, Talata 12, ang sabi po, huwag niyong akalain na kayo'y nakatayo. Ang nagsasabi na siya'y nagkatayo, ang sabi niya, mag-ingat kayo, baka kayo'y mabuwal. Sabi niyan, huwag niyong ipagmalaki ngayon at sinasabi ninyo, malakas kami. Amen? Bagkus ang sabi ng Diyos, yung kalakasan na iyan, gamitin niyo na habang may panahon pa. Amen. Gamitin nyo na iyan. Yan ay pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, ang pagkakataon habang hindi pa huli ang lahat. Ano kaya ang pagkakataon ngayon na ibinibigay sa atin ng Diyos? Na sa pagkakataon na yan, ano ang dapat natin at anong dapat o anong ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Napakasarap ng pagkakataon na hindi nyo sinayang, na kayo po'y hinayaan nyo na ang inyong buhay mapabilang sa gawain pong ito. Na hindi lang kayo pumunta dito para maghanap buhay. Hindi lang kayo pumunta dito para kumita. Kundi naparito kayo na kung saan yung pagkakataon na habang kayo naghahanap buhay sa dakong ito ay mapaglingkuran din sa lugar nito ang ating Panginoong Hesukristo.
Yung pagkakataon na yan na hindi nyo ipinagkait sa Diyos, magiging daan iyan ng higit pang pagpapala na inaasahan nyo na pwedeng ibigay ng taong pinaglilingkuran nyo dito sa lugar po nito. Yung paglilingkod, yung pagkakataon na ibinibigay nyo, inilalaan nyo sa Diyos para siya mapaglingkuran din sa dako po nito, magiging daan iyan ng masigit pang tagumpay, higit pang pagpapala, kapatid, na inilaan ng Diyos sa inyong buhay. Pagkakataon. Sabihin mo, sister, bawat araw, bawat umaga, nataglay mo ang buhay na galing sa Diyos ay pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kung ang bawat umaga, bawat buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos sa bawat umaga ay isang pagkakataon, ano namang mabuti sa pagkakataon na yan ang naiisip mong gawin? Amen. Na yung pagkakataon na iyan ay huwag masayang at ang sabi ng Panginoong Hesus sa taong iyon, ngayon din isasama kita sa paraiso. Amen? Na sa bawat pagkakataon na yan, mga kapatid, isa lang ang maririnig buhat sa Panginoong Hesus, isasama kita sa kaharian ko. Hindi kita iiwan. Amen? Isasama kita. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Sabi ko kanina sa dalawang dumalo dito sa banal na misa, sabi ko baka pwede kayong dumalo ng prayer meeting namin. Sabi nung isa, hanggang ano oras? Sabi ko, hanggang alas 2:30. Sabi niya sa kasama niya, dalo tayo. Sabi ng kasama niya, sa sunod na lang. Sa sunod na lang. Na kung saan mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ang Diyos ay laging sagana ang habag, pagmamahal po sa atin. Amen. Na ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat, sa sulat ng Hebreo, ang sabi po roon, samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon, magpaalalahanan kayo upang walang mapahamak na sino paman. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon. Amen. Na nawa ang bawat pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos ay wag natin baliwalain. Nawa, tunay na kung saan magamit natin ito para magawa sa mga pagkakataon na yan ang ninanais ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago, ang mundo ay takwil mo na. Lumapit ka sa may kapal, di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitain nagsasaan, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanang makamundo, sa'yo kaya'y magbibigay.
Sa'yo kaya ay magbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na, kapatid. Ngayon ka na magbago, huwag mo nang hintayin pa. Ang lahat ay maging huli. Ngayon na, kapatid. Ngayon ka na magbago, huwag mo nang hintayin pa. Ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Ngayon na, maaari ito na ang pagkakataon na nais ng Diyos, magpatawad tayo. Maaari itong pagkakataon na hinihingi ng Diyos na magpakababa tayo para yung mga dating nasirang magagandang relasyon ay mapanauli. Yung dating pagmamahala na napalitan ng puot, galit, na naglalayo sa isa't isa, baka sa atin ng Diyos ipinaparating na ito ang pagkakataon na ikaw ang magpakumbaba, ikaw ang bigay ng daan. Hindi ko alam. Isipin nyo sa mga sandali na to. Kung sa mga pagkakataon na to, ano ang nais ipagawa sa iyo ng Diyos? Sa mga pagkakataong ito, ating paglalay ay yung panahon ng Kwaresma. Ano ang nais ng Diyos ayusin sa buhay natin? Nais ng Diyos ipaayos sa atin. Nais ng Diyos ipagawa sa atin na maari yun ang mabuti. Na sa pagkakataon na ito, dapat natin magawa. Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na patuloy kang nangungusap sa puso po namin. Salamat sa pagkakataon na to, O Diyos, na patuloy mong pinupukaw ang aming kalooban. Para patuloy, O Diyos, na tanawin pa sa buhay po namin kung anong higit na mabuting nais mong ipagawa po sa amin. Alam namin, Panginoong Hesus, lahat ay para sa aming ikabubuti. Subalit ko yung mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin para sa lahat na yan na makakabuti sa amin kung hindi namin pahalagahan. Sa iyo, Lord, walang mawawala, pero sa amin mayroon. Minsan, Lord, hindi ganun kadali magpakumbaba kapag hinahamon mo kami na ang pagkakataon ay matuto kami magpakababa. Minsan hindi madali, Lord, ang pagkakataon na hinihingi mong magpatawad kami. Subalit, Panginoong Hesus, dalangin po namin, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng lakas na magawa namin ang lahat ng iyan. Sa mga pagkakataon na ito, Lord, na ipinapakita mo sa amin yung mabuti na dapat namin gawin, mahirap man para sa amin, nais namin gawin.
Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami. Bigyan mo kami ng lakas magawa namin ito. Tulad ng kapatid namin, Lord, sa sharing niya po kanina, hindi madali po yun, Panginoong Hesus. Pero yung pagkakataon na dumating sa puso niya, ang hamon mong magbago siya. Iwan yung dapat iwan. Para ilagay ang kanyang sarili sa dapat paglagyan na ikabubuti niya ayon sa iyong kalooban. Hindi niya sinayang ang pagkakataon na yun, Panginoong Hesus. Kung paano niya nagawa iyon, kung paano siya nagkaroon ng lakas, tapang, humihingi kami sa iyo, Lord, ng tulong. Na yung mga dapat isaayos, iwan, ituwid sa buhay namin, magawa namin gawin, O Diyos, ayon sa iyong kalooban. Ama naming nasa langit, nananalig po kami at nananampalataya kung paano mo sinamahan yung dalawang salarin sa huling yugto ng kanilang buhay upang sila'y iligtas, dakilang Diyos, upang ipakrama sa kanila na naririyan ka lagi. Merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Dalangin namin, Panginoong Hesus, huwag mo rin kaming iwan. Huwag mo kaming iwan, Panginoong Hesus. Lagi mo pong ipadama sa amin, naririyan ka lagi. Kasama namin. Kung paano ka nung sandali na yon, Panginoong Hesus, nangungusap ang iyong presensya sa mga tao na iyon, O Diyos, sa huling yugto ng kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoong Hesus, ang iyong presensya, O Diyos, sa gitna ng mga suliranin tulad ng kanilang naranasan. Ang presensya mo, Panginoong Hesus, iparanas po sa amin. Nang sa gitna ng mga suliraning ito, Panginoong Hesus, hindi kami madaig ng tukso, kundi patuloy, Panginoong Hesukristo, mabuksan ang puso namin para sa iyo. Mabuksan ang puso namin upang patuloy tanawin kung gaano mo kami kamahal, Panginoong Hesus. Na sa bawat pagkakataong ibinibigay mo sa amin, maibigay din namin ang pagmamahal na nararapat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos. Biyayaan mo ang bawat isa po sa amin na naririto ngayon ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Hesukristo, at dalangin namin maghari ka sa puso ng bawat isa po sa amin. Patuloy mong tanglawan ang aming puso't isipan ng liwanag mo, Panginoong Hesukristo, na hindi po kami maligaw ng landas. Bagkus maging sa gitna ng mga pagsubok sa buhay namin, makita namin ang tamang landas na aming tatahakin, O Diyos, nang di po kami mapawalay, mapalayo sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ingatan mo ang bawat isa na yung mapagpalang kamay, Panginoong Hesukristo. Kung paanong kamay mo, O Diyos, Panginoong Hesukristo, ipinako sa krus, dalangin po namin, ipako mo ang bawat isa sa amin sa kamay mo na yan, Panginoong Hesus, nang hindi po kami mapawalay po sa iyo. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat, Ama naming nasa langit. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isa ngayon na naririto sa iyong banal na harapan. Manandalian tayong manahimik. Hilingin niyo sa Diyos ang ibig niyo po. Kausapin niyo po siya. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Kumakatok ako sa pintuan ng puso mo ngayon. Inihiling ko, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ipagkaloob mo ang kanilang mga kahilingan. Kahilingan para sa kanilang mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid. Ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. Dalayan ko, Ama, dalhin mo sa tagumpay ang buhay ng kanilang mga anak.
Dalhin mo ang kanilang mga anak, O Diyos, sa isang magandang kinabukasan. Pagpalain, Ama, ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy biyayaan magandang kalusugan at kalakasan. At habang kami na mamalagi dito sa Hong Kong, punuin mo kami, O Diyos, ng mabubuting bagay na aming kailangan. Dalangin namin, Ama, ang lahat ng OFW, Panginoon, dito sa Hong Kong, lalo na mga prayer partners, Panginoong Hesus, bigyan mo, Ama, ng mabubuting amo na kanila mapaglilingkuran, mapagmahal na amo, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng katugunan ng aming kahilingan sa araw nito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Ano yan ang mahinay na lakas, ang duga ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Ano yan ang mahinay na lakas, ang duga ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Tayo po ay manalangin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyaong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umag na bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpyente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang
at ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diinggin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.